Nasermonan naman ng mga senador ang mga pulis Bulacan dahil sa sinasabing paglabag sa karapatang pantao at police operations. Bunso dito ng pagpapakulong sa isang mag-ama kahit hindi naman pala silang target silbihan ng warrant of arrest. Si Mean Corvera magbabalita. Yung biktima ang makukulong pa ng 10 oras. Sana ma. Ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Biniktima nyo na nga, bibiktima nyo pa sa pamagitan, ipakukulong nyo. Sasampahan nyo ng kaso. Yan ang nanggigigil na sermon ni Senador Raffy Tulfo sa mga tauhan ng PNP sa Pandi, Bulacan dahil sa umunoy pang-aabuso, human rights violations at paglabag sa police operational procedures matapos ikulong ang mag-amang Rodelio at Julius Vicente sa Pandi, Bulacan. Isisilbi sana ng mga pulis ang warrant of arrest sa isang alias Elmer pero nawaw mali dahil ang pinasok ay ang bahay ng mag-amang Vicente. Si Mang Rodelio dinala sa presinto dahil nanampal umano ng pulis, kinasuhan ng direct assault at ikinulong ng walang warrant of arrest. Nabulaga yung may-ari ng bahay. Sino kayo at wala kayong hawak na dokumento and all. At nakabonet kayo. So pumalag, natural Mr. Chair, kahit na ikaw, baka ito akyat bahay. So dinampot po, sino dinampot dito? Si Mr. Vicente at dinala po sa kulungan dahil resisting arrest daw or dahil ano tawag noon yung direct assault or something. Ayon sa kanyang anak na si Julius, nagpunta siya sa presinto para hanapin at alamin bakit ikinulong ang kanyang ama pero pati siya ikinulong ng walang kaso. Pagsuntukan ka sa mga pulis doon sa loob ng istasyon. Magagawa ko po ba yun? Ang lalaki ng mga katawan po niyan. Nang tanungin ni De La Rosa ang mga pulis, isinangkalan ang kanilang rights against self-incrimination dahil ang kaso raw nakapending na sa korte. Kaya ang mga senador nadismaya sa mga pulis. Nakakaya naman naka-uniforme ka tapos puro ka lang dyan na invoke my right to against self-incrimination. Tapos ang tanong naman is hindi naman makaka-incriminate sa'yo. Ito yung mga factual questions kung leading to that incident. Kaya Mr. Chair, mapapamura kayo. Pumunta lang itong pobre para hanapin yung kanyang tatay kung nandun nakakulong. Of course, pwede ba siya mag-direct assault? Istasyon ng pulisyon? Ipinakita pa ni Senador Raffy Tulfo ang isang video kung saan kita ang mga nag-operate na pulis na nakashort at nakabonet. Kwestiyon ng mambabatas kung ganito ang patakaran ngayon sa pagsisilbi ng warrant of arrest. Inirekomenda ni Tulfo na isailalim sa lie detector test ang mga tauhan ng Pandi, Bulacan PNP sa susunod na investigasyon. Panahon na rin ayon sa senador na repasuhin ang umiiral na police operational procedure dahil sa posibilidad na nagagamit ito ng ilang tiwaling pulis sa pag-abuso. And why wear a bonnet? Kasi di ba pag gumamit ka ng bonnet, pagkakamalian ka talagang magnanakaw. Kahit man lang sana yung nakasibilyan ka o meron kayong kwintas tapos tsapa, pwede pa kahit naka-shorts ka, naka-t-shirt, basta't nakasabit yung tsapa, identified ka as police operative. With that, para kang akyat bahay, para kang hold-upper. Mean Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.